Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid sa Islam, dito pa rin tayo sa pagtatalakay sa mga pagsamba gamit ang dila, al-ibadatul qawliyah. Matatandaan natin yung unang natalakay natin ay patungkol sa ibadatul qalbiyah. Yung mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit po ang ating puso. Natapos natin mapaliwanag yun, and then na-start natin kahapon yung pagtalakay o kagabi, yung pagtalakay naman dito sa pangalawang uri ng pagsamba na tinatawag na al-ibadatul qawliyah. Ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating pananalita, ang tinutukoy rito ang ating dila. At ay paliwanag din po natin kagabi yung Islamikong kahulugan ng tinatawag na iman o pananampalataya ayon sa ating mga ulama. Na ang pananampalataya ay binibigkas ng dila, sinasampalatayanan ng puso, isinasabuhay ng katawan. Ito ay nadadagdagan o tumataas sa pagsunod sa Allah, at ito naman ay nababawasan o humihina sa pamamagitan ng mga pagsuway kay Allah o sa mga ginagawang kasalanan. So tandaan natin yung limang punto rito. Ang pananampalataya, ang tunay na iman, binibigkas ng dila, sinasampalataya na ng puso, isinasabuhay ng katawan, tumataas kapag tayo ay sumusunod kay Allah, gumagawa ng mga pagsamba, at ito naman ay humihina kapag tayo ay sumusuway kay Allah o gumagawa ng mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So naipaliwanag natin kagabi na hindi ito katulad ng sinasabi ng mga hindi Muslim na ikay maniwala lang at tanggapin mo lang si Jesus bilang tagapagligtas o basahan ka ng verse ng Bible, and then sasabihin nila na anytime na datnan ka ng kamatayan, ikaw ay ligtas na. Hindi naman daw importante yung relihiyon. Ikaw lang daw at yung relasyon mo sa Diyos yung makakapagligtas sa'yo. So, anong relasyon kaya yun, ano? So, yun ay salita na namumutawi sa kanila, dila lamang sa kanilang labi, hanubong, sabi ng Allah. Ipagpakita kayo ng inyong mga katibayan, pero wala silang may mapakitang katibayan patungkol dito sa kanilang pag-aangkin ng ganitong paniniwala. Walang sino mang propeta ang nangaral ng tulad ng kanilang ipinapangaral. Yun ang malinaw. Mantayan tayo, alhamdulillah, malinaw. Kahit naunawaan din natin na tayo po bilang mga Muslim, ay hindi lang tayo basta nagsasabi na tayo ay mananampalataya o tayo ay Muslim sa pamamagitan ng ating mga dila. So kailangan meron talagang kalakip na pagsunod ng ating katawan. So meron ang nabanggit, yung 5 haligi ng Islam, yan ay pagpapatunay, no, ng pagsunod ng ating physical na pangangatawan. Okay? At inshallah, sa mga susunod na gabi pagtalakay, dadako tayo patungkol dyan. Sabalit ngayon, ang ating tinatalakay ay ang pagsamba gamit ang dila. So nabanggit natin yung binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na dalawang salita na mabigat sa timbangan, kaibig-ibig mabigat sa timbangan, kaibig-ibig sa Ar-Rahman. Magaan sa dila, mabigat sa timbangan, at kaibig-ibig sa Ar-Rahman na si Allah. So nabanggit natin yung kagabi. Sino po sa atin yung i-practice na yung natutunan kagabi? Ano yan? Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. So memorize natin yung subhanallah, di ba? Tutugtungan mo lang yun ng subhanallahi wa bihamdihi. Tutugtong mo lang yung wa bihamdihi wa subhanallahil azim. So, memorize din natin yung azim. Tutugtungan mo lang. Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil azim. Okay? Sa ulo? So, paramihin po natin yung pagbigkas niyan. At meron pang hadith na binanggit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napakarami nito. Alam niyo, radiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah khuttat khatayahu walau kanat mithlu zabadil bahr. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man daw ika magsabi ng subhanallahi wa bihamdihi ng 100 beses sa loob ng isang araw, ay patatawarin sa kanya ng Allah ang kanyang mga kasalanan, kahit pa ito ay kasing dami ng bulak sa dagat. Subhanallah. Nakapagod ba itong pagsamba na ito? Hindi po. Pero tingnan natin yung bigat ng gantimpala. Pag binanggit daw itong salitang ito, subhanallahi wa bihamdihi, kalwalatian kay Allah at ang pagpupuri ay sa Kanya. Subhanallahi wa bihamdihi, yun na, napakagaan sa dila. Pero ano yung gantimpala pag ika binanggit mo ito ng 100 beses sa loob ng isang araw, ay patatawarin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pagkakasala, kahit pa sindami ito ng mga bulak sa karagatan. Mabibilang ba natin yung bulak sa karagatan? Sa San Fabian. Di ba? Pag malakas yung alon, kaya ba natin bilangin yun? Hindi po. Di ba? Mula doon sa abot na lang, pag umaalon, hanggang sa Pampang, makikita mo yung alon doon. Yung bulak. Di po ba? Patatawarin ba kay Allah yung kasalanan niya? Yung mga tinutukoy nito, yung mga minor sin, mga malilit na kasalanan, kahit sindami ng bulak sa karagatan. May nabiriyalis ba tayo mga kapatid? Kung gaano kaawain ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa simpleng pananalita lamang, nasasambitin ng ating dila, yung kantipala noon, napakalaki. Kapatawaran, kahit sindami pa ito ng bulak sa karagatan. Di po ba? Kaya napaka-inam po talaga na tayo ay nakakapakinig ng mga paalala. Dahil minsan, kahit alam na natin itong mga nababanggit na dhikr, minsan hindi natin ito na isasagawa. O minsan nakakalimutan natin ito. Subalit kapag napaalalahanan tayo muli patungkol sa gantimpala nito, alhamdulillah, lalo tayo nagkakaroon ng sipag. Di po ba? At ngayon natutunan natin ito, kailangan sikapin natin mga kapatid na itong mga simpleng pananalita, na simpleng paggunita kay Allah, gamit ang ating nila, insyaAllah ay maisagawa natin. Simulan natin ngayon, o nasimulan natin kagabi, ipagpatuloy mo natin insyaAllah. Okay? Yan. Sinabi ni Taymiyah rahimahullah, ang patuloy daw ika na pagdidikir sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang sa pinakamabisang paraan ng paglilinis ng ating mga puso. Alam yung puso natin, baka nakakalawang na yan sa mga kasalanan. Yung paggunita kay Allah, kabilang daw yan sa mga pinakamainam na paraan upang madalisay, malinis yung ating mga puso. Dhikrullah. Paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. At meron pang nabanggit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi khairin a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa sabi niya, wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqid dhahab wal walad wa khairin lakum min an talqaw aduwakum. Qalu bala, qala dhikrullah. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, pakinggan natin mga kapatid sa Islam, gusto niyo ba, sabi niya, na sabihin ko sa inyo, ipaalam ko sa inyo ang pinakamainam sa inyong mga gawa, pinakamainam na gawain, at pinakadalisay sa paningin ng inyong Panginoon, mainam na gawain, at pinakadalisay sa inyong Panginoon. Pangalawa, ha? Una, pinakamainam sa inyong gawain. Pangalawa, pinakadalisay sa paningin ng inyong Panginoon. Pangatlo, pinakamataas sa antas
At pangapat, at higit na mabuti kaysa sa paggasta ng ginto at pilak, at higit na mabuti kaysa pakikipaglaban sa inyong mga kaaway. Yung makatagpo yung inyong mga kaaway, ibig sabihin sa jihad o masyahid, di ba? Sa pakikipaglaban sa lalas ng Allah. Sabi nila, bala ya Rasulullah. Sabi nila, sige, itulong mo sa amin. Usubon ni Allah. Sinabi niya, ito ay ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Ngayon, napapakinggan natin mga mahal na kapatid, kung gaano kadakila at gaano kainam itong pagsambang ito, yung pagkulitan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagsabi natin ng subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, walang kapagod-pagod. Alam niyo mga kapatid, napakasarap ng buhay ng isang Muslim. Natin bilang Muslim, kung nauunawaan natin yung mga katuruan sa ating pananampalataya. At dito natin mapagtatanto, magpapasalamat talaga tayo kay Allah. Alhamdulillah ya Allah. At ginabayan mo ako sa Islam. Sa Christian, tanongin mo sila, ano yung mga pagsamba na maaaring magawa ng dilam mo? At ano yung gantimpala niya? Wala silang magiging detalye sa iyo. Tulad ng pagiging detalye sa Islam. Yung pagsamba, itinuro at yung gantimpala, binanggit din. Kaya papaano hindi mo tayo mai-encourage sa mga ganitong paalala mga kapatid sa Islam. Ngayon nalalaman natin yung kainaman at gantimpala ng mga gawain pagkulitan kay Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating dila. Sabi ni Ibnul Qayyim, rahimahullah, ang zikr, ang pagkulitan kay Allah, sabi niya, ay pundasyon ng lahat ng kabutihan. Ito ang nagbibigay buhay sa ating puso. Di ba nabanggit natin yung hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayy kamathalul hayy wal mayyit. Ang kahalintulad ng, o kamakala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kahalintulad daw ng bumugunita kay Allah sa kanyang Panginoon at yung hindi bumugunita sa kanyang Panginoon, ano yung nabanggit? Katulad ng buhay at patay. Ganun din natin tulad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At yung tigil na ito, sabi ni Ibnul Qayyim, pundasyon ng lahat ng kabutihan at ito ay nagbibigay buhay sa puso ng bawat Muslim. At sinabi ni Hasan al-Basri rahimahullah, hanapin ninyo, sabi niya, ang tamis ng pananampalataya sa tatlo. Hanapin ninyo ang tamis ng pananampalataya sa tatlo. Nagbigay siya ng tips tatlo. Una, sa sala. Sa sala. At yung sala, kailangan din natin panggitin yung mga, di ba, Fatiha, di lang din, di ba? At dhikr, at sabi niya, pagbabasa ng Quran. Hanapin niyo yung tamis ng pananampalataya sa tatlong iyan. Yan ang binanggit ng ating mga ulama, kabilang na si Hasan al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ang mga palit sa pananampalataya Islam, napakarami pang mga binanggit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mga adhkar na insyaallah ay ating matatalakay sa mga susunod na pagtalakay. At bilang panghuli, nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sino man, sabi niya, yung banggitin niya, man qara'a ayatul kursi dubara kulli salat, كل الصلاة المكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. Pakinggan natin ito mga kapatid sa Islam. Pakinggan natin. Sino man, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang bumasa ng ayatul kursi, yung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ila akhir al-ayat. Hanggang sa matapos. Yung ayat na yun, tinatawag na ayatul kursi. Sino man, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang bumasa niyan, pagkatapos ng mga obligadong pagdarasal, 5 times daily prayer, binabangin mo yung ayatul kursi. Sino sa atin nakamemorize ng ayatul kursi? Alhamdulillah. 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 Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Pagurian niya Allah na ibinibigay niya sa sino mang kanyang naisip. Ano yung, sino ang bumabagay pagkatapos ng sala? Tayo, mga nakasaulo, di ba? Ano yung ganti para mga kapatid? Sa banalay,
Pag di natin memorize, may ingit talaga tayo. At siguro, ngayon pa lang isa sa ulo na natin. Baka pag-uli natin, baka di nga tayo matulog eh. Baka ito na yung ano kaya ayatul kursi. Memorize ko yun. Di ba? Ano sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, ang sino mang bumigkas ng ayatul kursi pagkatapos ng bawat obligadong sala ay walang makakapigil o hahadlan sa kanya sa pagpasok sa Jannah maliban na siya ay mamatay. Takbir! Allahu Akbar! Gaano kakinggan ni Pala yung mga kapatid? Gusto mo pumasok sa Jannah? Hindi ka makapasok sa Jannah kung hindi ka makakaranas ng kamatayan. Pero huwag mong isipin na kailangan mong nakamatay kayo na magpakamatay para pumasok ka sa Jannah. Hindi yun ang tinutukoy doon. Subhanallah. Kaya tingnan natin, kung nalalaman natin ang mga zikir na ito o mga pagkulita sa Allah na ito at naisa sa katuparan natin kung nagagawa natin napakaraming mga kabutihan at napakalaking gantimpala pala ang ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, kung hindi natin ito alam at hindi natin naisa sa gawa, napakaraming kabutihan pala ang nasasayang natin sa mahabang panahon. Kasi napakatagal na po natin nagsasala, napakatagal na natin Muslim, yumakap sa Islam, taon na. Yung iba, dito na pinanganak. Pero dahil hindi natututunan ang mga ganitong uri ng paggunita kay Allah, napakaraming nasasayang ng mga person. Di po ba? At alhamdulillah mga kapatid, ito po ay encourage din sana sa ating lahat na inshallah, yung ating mga nababanggit na paalala na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pagsumikapan natin. Umpisahan na po natin ngayon. Okay? Umpisahan natin ngayon. Huwag natin sabihin na mahirap ako mga sa ulo. Ang gawin natin, maaari natin i-print yan, isulat natin sa papel, idikit natin sa ating dingding, huwag lang sa loob ng CR. Lagi natin basahin. Araw-araw kung binabasa yan, oras-oras pag nasa bahay ka, hindi mo naman malayan sa ulalo mo na. Makukuha mo yung gantimpala na ito, makukuha natin insyaAllah kapag alam natin ang mga ganitong uri ng mga pagpunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, pag dito mo na, nawa ay nakinabang ng bawat isa sa atin, at nawa ay tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan tayo, ipagkaloob sa atin ang kaalaman na magdudulot sa atin ang kabutihan dito sa mundong ito, hindi tayo sa kabilang buhay. Subhanallah wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.